our day 2 here today. Ito pala yung fit natin today. O diba? Okay lang ba? So today, our itinerary naman is we're going to Cheongdokgung Palace because we book a secret garden tour here in Korea. Actually, it's one of the recommended place for autumn or fall season. Kapag gusto mo talaga na super vibrant yung mga leaves, tas iba-ibang shades of brown and red, gano'n, na makikita mo na leaves. But I'm not sure if gano'n na yung color ng mga leaves doon sa palace kasi yung mga leaves dito sa Korea, parang medyo green pa. And by the way guys, may struggle din pala kapag nagbo-book ng ticket for the Secret Garden Tour. Later on, siguro i-discuss ko sa inyo. Medyo nagmamadali kami kasi 11:30 AM yung nabook namin or reservation namin. Medyo strict sila kapag sa time. Wala ka doon ng preferred time or booking time mo, hindi na yata nila i-allow na papasukin. 10:50 AM na. 23 minutes yung papunta doon, and sana hindi pa kami maligaw. Let's go! Let's go! Grabe itong mga hagdanan dito, B. Hingal, B. Cheongdokgung. Hingal na hingal, T. Hindi na tayo bumabata. May mga hanbok rentals. Kung gusto nyo mag picture-picture ng naka-traditional clothes ng Korea. Ito may mga bilihan din pala dito ng ticket in case gusto nyo bumili. Pero during peak season kasi mabilis siya maubos. Lalo kapag fall season. So, might as well book in advance online. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-book. Secret Garden nila kasi limited lang yung slots. Na-book namin na 11:30 AM. Ang bilis niya na sold out. Although meron pa namang natitirang ticket sa ibang slot. Ayan, 2 o'clock, gano'n, 2:30. Pero kung may mga itineraries kayo, be mindful na lang. Baka matamaan lang yung ibang itinerary nyo if ever. Kung dito kayo magbo-book. And then, ito nga pala yung mga prices niya. Ayan, Secret Garden is 5,000 won. Sa pag-palace viewing lang, 3,000 won. And then, kung group kayo, may discount siya. Kids, iba rin yung presyo, 2,500 won sa Secret Garden. And then, we have to buy the palace ticket, right? 6,000 won, please. Okay. Yeah, ticket for the general admission, ticket for the Secret Garden, 11:32. It takes 1 minute from here to there. Pwede kayo mag-rent ng hanbok. I think around the palace, meron namang mga rental ng hanbok. Cute pag group kayo. Tapos picture-picture dito sa palace. Yung nabook namin na Secret Garden Tour, di kami pwedeng dire-diretsong makapasok ng Secret Garden. Kailangan mag-purchase pa rin ng palace viewing or palace building ticket. Meron naman nabibili dito sa may mismong palace. It's around 3,000 won per person, 120 pesos. And then yung Secret Garden naman na nabook namin online is around 200 pesos, no? Kasi parang 400 pesos yung total na dalawa lang kami. Pero at least yung preferred time namin yung na nabook namin. Mamaya turo kasi inyo kung paano mag-book dun sa website at saka kung saang website kayo mag-book kasi medyo challenging siya for us. Let's go! Look! Ang ganda! May mga souvenir shop in case gusto nyo mag-uwi ng remembrance for your Korea trip. Mga cafes din nearby, nakita ko kanina. Hello, parang green pa yung leaves. Wow! Ganda! Meron na rin naman mga dilaw-dilaw kahit papaano. Pero I think siguro ang peak niya talaga is early November. Tignan mo, ang dami naka-handbook, nakakaingit, ang cute nila. Gusto ko din eh. Kaso parang nakaka-hassle kasi ako na magbibihis. Mag-aayos, tas aura-aura. Huwag na lang. Saka yung bag ko hindi aesthetic eh. Hindi pang Korean. Tignan mo naman yung bag natin, be. Tote bag, pack. Dito lahat ng mga kailangan natin. Teka, nandito na tayo. Marami palang palace dito. Ayun o, Cheongdokgung. Cheongdokgung. Yes. Parang isa, buy get 3K. So, kung gusto mong i-view din yung isa, ayan, pwede din. So, ito yung sa Secret Garden. Hindi pala siya one palace lang. Pero at least, separate na ticket kung ano lang yung gusto mong i-view. Kasi may iba na parang sa isang ticket, included na lahat. 입장이 여러분의 많은 부탁드리겠습니다. So, be mindful daw of the areas na close yata. Meron din silang guided tour. Optional naman siya kung gusto nyong mag-join or not. And then, bawal daw mag-pick up ng mga acorns. Otherwise, lawang ko tayo, be. Make sure you wear comfortable shoes din pala kasi puro walking ito. Tsaka maraming mga pataas na lakad. Ay, there, nakaabot kami. Ang pwede lang pala dito sa loob is water
or juice, bawal lang any alcoholic drinks. Bawal din ang mga pagkain. Any pagkain, chocolate, gums, yung mga, as in yung convenience store, ganon, bawal yun. Tapos mamaya pala, dito rin yung exit natin. So, one way in, one way out. So, babalik tayo dito kapag mag-exit. Pwede daw magstay until 5 p.m. And limited lang kasi yung pinapapasok nila sa Secret Garden. That's why mabilis na sold out yung ticket. Let's focus on listening to the stories or history of this palace more than taking videos. It's nice to appreciate also. And then, syempre, para hindi ko na rin i-spoil sa inyo, di ba, kung ano yung mga history dito, puntahan nyo na lang din siya. Ang ganda! Might as well, kapag pumunta kayo dito, join and listen to the guided tour of the Secret Garden kasi marami kayong mapupulot ng mga stories and insights about the history of Korea. Kung paano ba nabuo tong place na to and para saan ba siya. Ang ganda! Tignan mo, oh. Pwede rin din lalaking rent ng clothes kung gusto nyo. Ganyan yung itsura ng panglalaki. Parang pang emperor. Tignan mo, ang ganda ng leaves. Sabi ng guide natin, mabilis daw yung araw dito sa Korea. Pag mga around 2 p.m. nagsa-start ng dumilim. Parang yung mga napapanood sa K-drama to. Ay, ang ganda! Look at that! Ang ganda! I like the guide. He's super entertaining. Ito yata yung sinasabi niya na watch your head. Kahit ko ba? Ah! Checking lang kung matangkad ba ako. Wow! Wow! It's so quiet and peaceful. Yung mga hike-hike. Hindi siya pwede for the kung may mga knee injury. Hindi rin siya pwede sa naka-wheelchair kasi medyo malubak. Tsaka maraming ups and downs. So, kung may kasama kayo na need ng assistance or might as well iwan na lang sila dun sa may palace. Dun na lang sila magstay kasi sa Secret Garden, medyo challenging yung roads. Yung mga restricted area pala, please follow strict guidelines and rules here inside the Secret Garden. Kung sinabing wag hawakan, wag po tayong humawak ng mga kung ano-ano. Wag rin tayo mag-uwi or magpupulot ng kung ano-ano. And also respect yung mga areas dito and yung mga gamit inside the palace. So just enjoy the view, take photos, lakad-lakad lang. Ma-preserve pa siya, 'di ba? Para sa mga susunod na makakakita and generations. Hala, watch out for snakes and wasps. Paikot-ikot ako, meron palang ahas dito. So when booking the Secret Garden tour, please take note that during peak seasons, there are long lines at the ticket office and entrance. And foreign language tours are for foreigners only. To book in their website, first you need to register for an account before you can purchase tickets. When booking, make sure na naka-highlight yung Secret Garden tour. Ito yung ibubook natin kasi ito yung mabilis ma-sold out na attraction. Select the date of your visit. Online booking can be made from 10 a.m. Korea time, 6 days in advance until 1 day before the tour date. Select your preferred time slot. Of course, choose the English slot, then book now and pay. After that, may marireceive na kayo na booking confirmation. By the way, isa lang pala yung CR nila dito sa may Secret Garden. So, bago kayo
mag-ikot-ikot, or if ever kung kaya nyo tiisin, yan, ito lang yung nag-iisang CR dito sa Secret Garden. Vending machine din ng drinks in case wala kayong inumin. So yeah, yun lang. Isang paikot lang yung tour natin. And we're already done. Pabalik na tayo sa exit. Kalapate. Let's stroll Bukchon Village. The real bread. Halos lahat ng cafe nila laging may kasamang bread, croissant, or any pastries, gano'n. IG-worthy din yung mga cafes nila. And aside from Cafe Happy, sikat din yung Korea for beauty store, beauty salon, ganyan. Gusto nyong magpa-hair perm, kung gusto nyong magpa-hair color, ayan, may mga services din sila dito. Facial meron din, mga kung ano-anong lalagay sa mukha. Ang ganda ng village na to eh, preserve talaga. Ito yung mga traditional Korean houses before na syempre nagtayo na rin ng business yung mga yung mga kanakandang bahay. Kaya naging attraction na rin siya kasi dinadayo eh. Sarap dito mag-snack, dessert, ganon. Kung nakahanbok kayo from the palace, pwede kayong mag-stroll din dito sa walking distance from the palace. Ayan, i-side trip nyo na rin to. Wala namang entrance fee guys, so it's free roaming. Ang hindi lang free yung mga bibilin nyo. Baka yung meron dyan yung gusto mo. Ayun. Ayun. The small one? Mix. Wow. Freshly cooked, bumili kami yung baby fish waffle for 2,500 won. It's a mix of red bean and custard. 6 pieces. So don't worry guys, if ever di kayo nakapag-withdraw ng cash. Halos lahat naman na nadaanan naming shops dito and mga activities na napuntahan namin, tumatanggap naman ng credit card. Pero syempre, just to be ready, mag-withdraw pa rin kayo ng cash kung hindi tumatanggap yung store. Kahit yung street market dun sa Myeongdong, tumatanggap ng card. Meron silang terminal. Nagulat ako. Kasi akala ko cash lang. Hindi nagbayad ako ng cash. Yung susunod na nakita ko, card yung binibayad. Mochi store lang siya. Actually, ito yung hinahanap namin sa egg waffle. Anipis lang nung breading niya or nung coating. Tapos, pagkagat mo, ang crunchy. Sarap. Ang sarap din ng red bean So, this village is just like an alley na isang buong street lang siya, filled with a lot of cafes, restaurants, shops, gano'n. So, if you want to go shopping, ayan, maraming mga accessories and dresses, poster cards, and mga souvenirs if you want for your trip here in Korea. Kakatapos lang namin dito sa may village. Now, let's go to the pavilion of Gyeokbonggung Palace. And then after that, mag-Ensol Tower tayo. London Bagel Museum. Isa rin sa mga must visit or must eat here in Korea. Pero yan, sobrang daming tao. We are going to another palace. It says it's one of the best place then for fall season. Maraming trees. Hopefully may mga makita tayong medyo yellow na kasi parang medyo maaga kami for this season. Alas lahat nung nakita namin na trees parang paano pa lang, pa-brown pa lang. So it's actually a walking distance from the village also. So if you're visiting the palace, the secret garden, side trip nyo na yung village and then this palace ulit. On this area, ayan, maraming mga kainan pa din, shops, accessories. Meron din sila mga perfume classes dito sa Korea. You can check out Klook also. Yung mga activities doon, you can book it and then use my promo code, it's MarieKlook to get 5% off. Grabe, unlimited yung cafes nila dito, hindi na uubos. Tapos parang lahat din na tao. Art library. Maganda nga pagpa-sunset. A retort cut. Sino ba to? Ewan ko nakikisalita. Sino ba tong nagsasalita sa vlog? Excuse me, pwedeng lumayo ka. Hindi ka kasali dito eh. Nakiki-comment ka sa vlog ko. Char. Pero mga pastries talaga dito. Na mananaba ka.
Actually, ang sarap naman mag-food trip dito. Kung mahilig lang din kami sa matamis. Tsaka, puro kasi bread and drinks. Kami, isang beses lang naman kami magkape sa isang araw. Pwede naman siguro mag-matcha, latte, something, Ang relaxing. Dito sa kanila, ang daming, lahat ng season, pwede mong puntahan eh. May ini-invite din kanina yung guide na kapag ka mid-May or September, yung lotus naman, nagbo-bloom sa kanila. May hanbok rental malapit pala dito sa May Palace. So, in case gusto nyong feeling na nasa K-drama, ganon. May pang kids, may pang adult. Meron din pang lalaki. Wow, ang ganda ng scenery, oh. May bundok. Wow, tignan mo, ang ganda ng view from here. Wala na kaming pera kasi, pangbili ng ticket. Subscribe naman kayo dyan para lumaki yung kita natin, para makapasok kami sa mga attraction. Sige na, oh. Awa na lang dyan, oh. Like, subscribe, share. Sige na, parang awa nyo na, oh. Kailangan talaga mag-purchase ng ticket papunta dun sa May Pavilion. Pero nakita ko naman, maraming mga nagpi-picture taking, ganon. Saka may mga iba't ibang color yung leaves. Parang may violet, brown, may red. Maganda rin kung naka-hanbok kayo. Picture taking kayo dun. Sulit na sulit niya lahat ng spots dito. Pag winter ba, may nagaganyan. Eh, paano yun? Ang lamig. Tiis ganda. Hirap nun, B. Clear skies. Buti hindi maulan. May mga lockers din pala on each palace or attraction in case may mga dala-dala kayong bag, pa-flight nyo na, pabalik sa mga countries nyo, tapos hinabol nyo lang yung mga ganitong klaseng attraction. Ayan, may pa-locker, coin locker. Or meron kayong mga mabibigat na dala, tapos nahihirapan kayong dalhin sa loob ng palace para makapag-ikot-ikot. Ayan, meron din sila mga guided tour. For the admission, 3,000 won per person. Pag group, yan, discounted 2-4, pero 10 persons or more. Mundo. Ang alawalas. Dito siguro nagsushoot din yung mga ibang K-drama na pang Joseon Dynasty ang tema. Ganon. Dito siguro nagshoot yung Bon Appetit. Grabe, ang ganda. Oo, parang sa makalumang panahon ka talaga. Ang attire ng pang kids. Meron sila. So, tatapos lang natin dito sa May Pavilion. Let's now go to Ensol Tower. Doon na tayo magdi-dinner din. Yun na rin yung last itinerary natin for the day. It's already 6:23. Transfer lang tayo ng shuttle going to Ensol Tower. So yung Ensol Tower guys is until 11 PM. Look! Ang ganda! Overlooking! Wow! Nawala yung antok ko. By the way guys, may diretso na palang bus papunta dito. From Namsang Yejang Bus Terminal. Ayan, diniretso na kami dito sa may Ensol Tower. Pero may option din pala na kung gusto nyo mag-cable car. So magbubook kayo ng Ensol Tower ticket. Tapos plus cable car sa may Klook. Meron siya doon. Actually, the best or perfect time to do that is mga pa-sunset time para at least kita mo yung ganda ng horizon. So, pag pabalik, dito rin yata sasakay ng bus. Ayun na yung Ensol Tower. Doon lang tayo sa may yung sa may Love Lock, yung sa outdoor. Wala namang bayad yung entrance. May isang pinagbabawal na teknika kung ituturo sa inyo. Pag pupunta kayo dito sa may Ensol Tower. Mamaya pag-akit natin doon. Ano to? No motor vehicles. Kain muna tayo kasi nagugutom na kami. Pa kami nag-lunch and dinner. Bakwin noodle, cutlet, Korean meatball. Okay. So, pwede tayo sa second floor. Maganda rin siguro to kapag sa umaga kasi kita mo yung trees, overlooking, ganon. Pero okay din siya at night kasi nga may ilaw na yung city lights. Super nice. Sa Ensol Tower, you can enjoy the scenery or the view of Korea from the observatory deck. Meron silang indoor, meron ding outdoor. Ang hindi lang namin na-experience is yung sa Love Lock. Yung paglalagay nung kadena na may name. And by the way, ang trick ko sa inyo is, kunyari may mga pupuntahan kayong country
tourist, gusto nyo ma-experience yung ganito, love lock, o kaya yung gusto nyo mag-costume, ganun. Kung ayaw nyo gumastos ng mahal, pero gusto nyo ma-experience siya, pwede naman kayo bumili in Shopee and Lazada. Merong mga binibenta na almost same, di ba? Hindi mo naman kailangan na same na original, di ba? So ako, since nga pupunta kami dito sa may Ensol Tower, so syempre kailangan ng love lock, padlock. Meron namibili naman dito sa may mismong Ensol Tower. Meron ding pen. Nakita ko sa vlog na price ng padlock is nasa around 300 yata, 300 to 500, ganun. Pumili ako ng padlock sa Lazada. Hindi man siya katulad nung nandito na sobrang lalaki. Almost the same din naman ng itsura. At saka hindi mo naman kailangan ng mamahaling padlock, no? Kasi iwan mo naman yan dito. Hindi mo naman yan kukunin. Itong love lock na to, ayan. Pakita ko sa inyo. Tada! Halos kapareho naman eh. Baga may heart na rin. Hindi pwedeng itapon yung susi dyan. Parang meron designated na place para lagay yung susi. Or iuwi mo na lang kung gusto mo. Kung maghiwalay kayo, di ba? Susian mo, hanapin mo, char, tanggalin mo na doon. Hindi naman kami katuluyan yun. So ayan, ganun din naman siya. Yung sa likod, pwede mong sulatan. Around 130 pesos. 130 pesos, di ba? Ang laki na rin yung natipid mo. Pamasahin mo na rin yun. Siyempre, nagdala na rin ako ng pentel pen. I'll put the link of the product. Pinagbilahan ko nito sa Lazada. Wow. Akala ko sa Pilipinas lang uso yung vandalism. Dito rin pala. Bini! Ano kung maliwala? Hindi pala yung pangit pag may pentel pen kayo. Hindi ko sure kung art na ba siya or may nagbandal lang talaga tapos sunod-sunod na. Order nyo to guys, masarap. Ang short rib soup set. Parang parang nilagang baka or bakute kung nakatikim na kayo sa Singapore. Ayun. Please visit information desk at 5th floor. 5th floor pala. 26,000. One for adult and then 20,000 for child or senior. Yan yung presyo dito. Paano na naakyat yun? Ano sila makit dyan na nagsulat? Grabe naman yung effort. Dito. Love lock with pen na. Mas mura yung akin. Sure. Saan kakakabit? Ito siguro pwede. 15,000 din. Pwede na. May kasama ng pentel pen. Although maganda yung quality naman ng ano nila. Mukhang mamahalin, saka matibay, ganun. Ay, kung hindi kayo nakapag-prepare. Wow! Ang ganda ng view! Look at that! Oh! Dito na lang tayo para makababa na rin tayo mamaya. But look at this view! Ang ganda! Hindi naman kailangan yung mismong love lock na binibenta nila dito yung gamitin mo. Kahit yung padlock nyo lang na galing sa bahay nyo or sa kapitbahay nyo, char. Pwede naman may kakaiba nga dito eh. Yan, marami naman nakakabit na dito. Sa may first floor, meron na. So yun, may area din doon. Hindi ako sure. Pero kasi parang walang bumababa. Maganda rin yung spot nun. Sa tapat tayo ng Starbucks. So kung makita niyo yung love lock namin, patag naman, char. Taran! Ayan na siya. Taran! Diba? Tapos, ngayon, kakabit na natin siya dito. Hello, shout out kala Simon and Hoa. Kayo pa ba? Char. Shout out sa mga kasama namin dito. Yan. Stay strong sa inyo. Yan. MJ, JMJ. Tara! Tapos na. Uwi natin, bawal daw itapon yung mga susi kung saan-saan. Kasi yung iba, ang ginagawa nila daw, itatapon daw dun sa malayo kasi nga para daw, alam mo yun, hindi na mahanap, para hindi maitanggal. Nakikibisita lang tayo eh. Tapos nagkakala tayo dun sa may forest nila. I-keep natin to, itapon natin sa designated na basurahan.